Hello! Happy Friday! Juma Mubarak sa ating mga kapatid na Muslim. Hi! Welcome to our Yaw-Yawan. Magandang ating topic for today's video, guys. So, nabasa ko sa comments. Salamat sa mga nagko-comments na nagpupukaw ng aking natutulog na utak. Oo. Nang dahil sa mga comments nyo, parang yung utak ko gumagana. Dati hindi gumagana, ngayon gumagana ng paunti-unti. Kasi ba naman, sino ba namang hindi maboboard dito sa kwadradong kwarto ko? Dito ka lang, pagkatapos sa house chores mo, magluto, dito ka lang talaga maghapon hanggang gabi, tulog, ganyan, umaga, araw na naman. So, ito, palibas oras, ito na rin yung source of income ko. So, yon. Ang ating nakaraang tanong is nasagot ko, hoping na yung nag-question is satisfied sa aking kasagutan. So sa aking sa ating topic naman ngayon is from, hi guys, magko-comment kayo. Kung kinakailangan kong sagutin yung comment nyo, mapili ko na sagutin. Yun ang itatopic natin. Interesting topic. So, this video is from Ma'am Sally. Ma'am Sally, mahirap dito sa Pilipinas. Maraming nabubuntis na bata pa dito sa Pilipinas. Elementary pa lang may boyfriend at may girlfriend na. Di naman lahat pero karamihan ganun. At ang Pilipinas ang pinakamaraming batang nabubuntis dahil siguro sa media or sa di nasusubaybayan ang mga magulang. Tama naman yun. Sa aking pag-iisip na iuwi ang aking anak, of course, Pilipina ka, uuwi ka sa sarili mong bansa, di ba? Kahit nandito ako sa Pakistan, sa social media, 'di ba sa Facebook mag-scroll ka na mag-scroll, ang daming nangyayari, halos mga bata pa talaga yung mga pinagsamantalahan ng mga taong walang hiya, walang utak talaga sa mundo. Ewan ko bakit pa yung mga taong ganito, walang awang gumanon sa mga bata pa talaga. Karamihan mga bata, tapos nakikita na lang na andoon sa tabi ng kalsada, natapon, ganun no, susad sa family, naka-experience ng ganun. Napag-isip ko rin na, oo nga rin naman no, kapag ganyan, ang mangyayari sa anak mo siguro, ewan ko lang. Kasi ngayon nauuso na ang social media, lahat ng bata may cellphone, kahit maliit pa lang bata, nagsi-cellphone na, oo. Maraming nagbo-boyfriend, maaga pa, nag-aaral. Parang, pagsabihan mo yung anak mo, yung mga napanood ko ha, merong nagre-rebelde, merong naglalayas, merong nagtatanan. Kapag napagsabihan mo lang ng kaunti, magagalit na sa'yo. 'Di ba? Katulad naman sa akin na yun nga, si Myra, 12 years old si Myra. So, syempre, pagsabihan mo na ganito, ganyan, ganyan, syempre marunong nang sumagot-sagot. Sabi ko, ikaw ha, ang lakas, huwag mo ako lakas-lakasan ng boses. Sasampalin kita, talagang ginaganon ko. Kasi nga, ganun daw sila nag-act dahil sa mga napanood nila. Si Myra nanonood ng YouTube, nanonood ng Facebook, nanonood ng mga TikTok, ganyan ba? Kasi lalo na yun si Sammy, ganyan. May mga cellphone talaga ngayon. Ano yung social media natin para bang pangkalahatan na para sa batang maliit, para sa lula. Sa social media doon ako na sa nagre-reels na maglola na humaharap sa camera na sabihin na umiihi sila, ganyan. Doon nagpukaw sa akin na, ay ano ba tong parang hindi na maganda masyado. Yung ilaw, ano naman tong kuryente.
Kasi sa lugar lang namin, dawi kami mag-video call ng nanay ko. Kumusta? Ganito, ganyan. Ay, oo, ganun, ganyan. Meron dun sa amin, ganyan din, uso din ng ganyan. Sabi ko talaga sa nanay ko, alagaan niyo yung si Linlin, yung kambal ko. Di ba nakita niyo, special child yung kambal ko. Or late bloomers naman siya. So, sabi ko, bantayan niyo talaga si Linlin, wag namang or dapat hindi na mangyari yung nangyari dati sa kanya. Dapat bantayan nyo talaga. Sabi naman ng sabi naman ng nanay ko. Hindi ang puntarya ng mga masasamang tao dito sa lugar natin ngayon, yung mga bata pa, yung mga 12 years old, yung mga ganyan daw. So, huy, katakot naman, ganyan ang punterya. Sabi niya, oo, sa kabilang barangay, meron na nangyari, ganito, ganyan. 13 years old, ganito, ganyan. Nakuha, tapos ganyan, pinatay, ganito, ganyan. Kuha? Oo, tapos nakatakot doon kasi talagang umaakit ng bahay ang mga taong masasama. Oo, sa lugar namin nung panahon na, ewan ko, ngayon hindi na, wala na ata. Yung basta itong administrasyon na ito sa natin, parang bumabalik yung mga krimen na hindi maganda, no? Nung panahon pa lang ni Mr. Duterte, mas maganda yung yung ganung administrasyon. O, parang na less krimen. Ngayon parang bumabalik lahat-lahat ng mga taong So, yun. Maganda sa Pilipinas kung may pera. Secure ka. Titira ka sa lugar na secured. Merong mga full of security, CCTV, ganyan. So, yun, mag-aral yung mga anak mo sa mga pribadong eskwelahan. Ganyan. Maganda talaga ang Pilipinas kung may pera. So, yun. Dito sa lugar talaga namin, safe naman dito. Naglalakad din sila Mayra. Kasi, ang school nila is lang, 10 minutes walk lang. Lakad nila, nandun lang sa, pababa lang doon sa, hindi aabot ng highway namin. Kalsada. Maglalakad lang yan sila. Malapit lang talaga. So, dito, wala pa naman kaming nabalitaan na gano'n ang nangyayari. Wala pa naman dito sa lugar namin. Sana walang ganyan na mangyayari. Wala talaga. Oo, wala. Marami lang dito is yung mga pupunta sa bahay mo, yung mga manglilimos. Hindi naman lalaki, mga babae. O kaya natatakot ako yung pinto ko, sinasarado ko yan pag ako lang dito. Kasi alam nila na ako, hindi ako Pakistani. Papasok yung manlilimos, uupo agad dito sa sa upuan ko, ganyan, upo yan agad sila. Tapos, alam nila kasi hindi ako Pakistani, magdidiman agad yan sila. Mahingi kami ng damit ng anak mo. Kasi kilala nila ako dito, kalapit lang yung nilamos. Mahingi kami ng sapatos ng anak mo. Yung ba tatakutin ako? Yung ba yung pupursigihin ka, lakihan ka ng boses? Pero sa kapwa nila Pakistani, hindi nila magawa. Yun. Tatakutin nila ako yung tuwing may manlilimos, ganun. Papasok agad kahit pagbukas mo pa lang ng pinto, itulak yung pinto mo, tapos uupo agad doon sa upuan. Natakot ako pag ganyang tao, di ba? Para kung may gagawin sa'yo, Tapos, 2, 3 na sila mga babae manglilimos magsasama, hindi sila manglilimos ng isa lang, 2, 3 yan sila. Pagbukas ng pinto ko, papasok ka agad, itulak yung pinto, huy, nakakagulat naman pag gano'n, hindi kita kilala, tapos gano'n papasok ka agad, tapos titingnan mo yun sila, gano'n sa bahay, nakikita nila yung nakikita nila yung guys, o yung mga damit ni Mayra, yan, ganyan, turuin nila yan, pahingi kami ng damit ng anak mo. 1, 2, 3 lang. Huy. No. Sabi ko, no. Doon kayo sa kabila mahingi. Doon tinuturo ko sa sister-in-law ko kasi hindi ako marunong magsalita masyado. Marunong naman ako magsalita. Hindi naman nila ako maintindihan. Sila naintindihan ko. Ako, hindi nila ako naintindihan. Kasi yung salita ko,
isa-isa or like sa basta yung salita ko na Ordo is pa isa-isa, hindi ako maintindihan ng mga ganitong tao. Yung mga kapwa Ordo dito, yung mga nakatira dito sa Pakistan, hindi nila ako naintindihan, pero sila naintindihan ko. So, bakol-bakol ba? Oo, bakol-bakol ako magsalita. Hindi nila ako naintindihan, natatakot ako. Pahingi kami ng sapatos ng anak ng lalaki maliit. Ganyan. Uy, wala. Sabi ko, kuini, doon sa pare, yung kabila, ganyan. Pinapalabas ko sila. Oo, kasi pagbibigyan mo, huy, pupuntahan, binigyan ko yun isang beses, pinuputakti ako dito ng manglilimos, araw-araw, dalawa, tatlo, kaya naglalak talaga ako ng pinto. Tapos, sabi ko, doon kayo sa kabila, Tapos, alam mo, pag ganyan, pagpalabasin mo sila, ganyan, doon kayo sa kabila. Magbagot-bot yun sila. May sasabihin yan sila na ganyan. Siguro mumurahin. Siguro minumura na ako. Nito, bahala na kayo. Ganito, ganyan. Patawarin ako ng itaas. Sabi ko, kasi kayo hindi kayo maganda ugali namimilit kayo kaagad Hindi kayo sasabi na, hello, Baji, kumusta ka? Kumusta ka, sister? Ganyan. Iba ang bungad sa'yo Para bang tinatakot ka na. Para bang kulang na lang sasakalin ka, torturein ka nila para lang makapagbigay ka. Hindi ganyan. Sabi ko, labas kayo doon. Tawagin ko yung sister-in-law ko kasi hindi ko sila mapalabas Tawagin ko yung mga niece ni Elias. Sabi ko, palabasin mo nga to kasi ninaharas ako dito. Bigyan ko daw sila ng mga damit ni Myra, yung mga kahanger dito. So, yun, pinapalabas sila. Halika kayo dito. Huwag kayo dyan kasi hindi kayo magkaintindihan. So, yun. Ang next topic naman natin is talagang ini-screenshot ko yung mga nagko-comment. So, thank you for the comment, Ma'am Sally. This one naman is from Ma'am Maribik Istano. Tinulungan ka na noon para makapag-aral si Myra pero bumalik ka dyan kaya nganga ka. Oo. Alam nyo, hindi ko maintindihan yung mga tao. Dati marami ako nababasa sa comments. Ang anak mo, pinamigay mo Rosana, kapal na mukha mo, anak-anak ka, tapos pamigay mo sa iba. Ang anak mo, ganito, ganyan. Doon kila Madam Tochi sa Davao, ganito, ganyan. Ang dami kong mababasang comments. Tapos ngayon naman, ganun talaga, no? We can't please everybody. We cannot please sa lahat ng tao. Oo. Talagang may opinion na kakaiba, kaakibat sa opinion mo. Talaga naman, ang mga pangyayari planado natin, pero kapag yan ang hindi ipagkaloob ng Diyos, wala tayong magawa Kung ipipilit natin, hindi talaga. Pagpipilit natin, kung talagang ayaw naman ng itaas, wala tayong magagawa, diba? Gusto natin para sa anak ng ganito, ng ganyan. Kung hindi talaga para sa atin yung desisyon na yun, para galing sa itaas, galing sa Diyos, wala tayong magawa Oo. Gusto ko ganito, ganyan sa anak ko. Pero, yung ba yung nangyari naman yun sa Davao, di ba? Pinaaral, matagal si Myra doon, I think 1 year. Pero biglang may nangyari, hindi ko kagustuhan ang nangyari na bakit kami nabalik dito. May rason hindi ako yung nag-i-invest sa Pilipinas, lahat, nagtatrabaho, lahat, doon ko ini-invest yung yung kita ko, nagbi-business na ako, may bahay na ang nanay ko, may bahay na kami sarili. So, yun, wala na akong balak na babalik dito sa Pakistan. So, yung balak namin noon ni si Elias pasunod sa Pilipinas. Alam mo to ng mga old viewers para lang to sa mga baguhang viewers So, yun, accidentally talaga na napabalik kami dito. Wala akong magawa So, yun. Kasi, may mga plano tayo na hindi akma sa itaas. At ang may plano sa itaas na para sa atin ay yun ang gustong mangyayari ni God para sa atin. Yun ba yung
Hindi mo maintindihan mangyayari ang hindi mangyayari, mangyayari ang mangyayari. Ganun? Ba yun? So yun, pasalamat naman talaga ako dun sa Davao sa ang laki ng natulong ni Madam Tutsi sa family ko hanggang ngayon na talagang hindi makakalimutan namin ni Mayra sa family ko. Pinuntahan ako ni Madam Tutsi sa bahay namin sa Quezon. So malaki talagang tulong niya para kay Mayra. Tinuturing niya ng sariling anak si Mayra. So hindi ko talaga yun nakalimutan habang buhay. Kung merong opportunity si Mayra makabalik doon, why not, diba? Pero siguro ngayon, hindi pa. Kasi, marami pang hadlang yan. Dito yung kapatid Ilyas, si Ilyas, hindi pa kaya, ganyan. So, yun. Siguro makauwi kami kung financially fit kami, makauwi talaga. Talagang may budget ka, ganyan, makauwi ka talaga. Pero pag ganito, hirap ka nga sa pagkain, di ba? Siguro yun. Kasi wala din kaming trabaho ni Ilyas dito eh. Oo. Uutusan lang si Ilyas sa kapatid niya, ganito, ganyan. Yan lang. Family driver. Sa mga pamangkin, sa ospital, mamalingki. Ganyan lang talaga ang trabaho. Sabi ko, Diyos ko, kailan kaya ako ganito ang buhay, no? Andito lang ako sa loob ng kwarto, kusina, ganyan. Alam nyo, happy na ako yung yung ba yung makalabas ako pupuntang palengke? Para na akong, lumilipad yung utak ko, salamat. Nakalabas ako sa kulungan. Happy ako pag makalabas ako talaga sobra. Andyan yung titingin ako sa mga gulay, titingin ako sa mga prutas. Tapos pag uwi ko yan, ang dala ko is okra, talong, itlog, tinapay. Yun talaga. Pangsawsaw sa kape. Tayo mga Pilipino, kahit mahirap ang buhay, marunong tayong mag-survive, no? May kape ka lang, hihigupin, okay na. Ngayon, wala akong kape. Si Ilyas nandun sa bayan, sabi ko, sinigawan ko talaga siya, bili mo ako ng kape! Wala akong kape. So, yun guys. Si Mayra naman talaga is di talaga niya nakalimutan yung experience niya na naging mayaman siya saglit doon kay Madam Totsi kasi lahat binigay ni Madam Totsi. Pag sabihing gown, pinapahanap agad ng kapatid niya, si Madam Lablab. Talagang minahal nila si Mayra as in talagang anak nila, tinuturing nilang anak kay Sir Joel. Salamat. So, yun. Sabi ni Madam, kailan kayo uuwi? Kailan kayo babalik dito? Sabi ko, Madam, don't worry, pag babalik kami, pupuntahan kita dyan mismo talaga. Kasi hindi kayo nakakalimutan ni Mayra. So, thank you sa question. Sana sa next question natin, mag-comment kayo para maging topic natin. So, thank you so much. Salamat para sa everyday message na tatanggap ko sa Word of Strength. Nagpapalakas sa akin kay Sir Norman Malfarta, Ma'am Doren Melendez, Ma'am Ififania, Ma'am Ibilin Sales, and Ma'am Victoria sa ating comment section, Maria Victoria, and kay Ma'am Nairi Bird sa California. Thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood at saka pagsuporta sa amin dito na talaga namang kayo yung nagpapakain sa aming pamilya. Ewan ko kung wala kayo, siguro, wala kaming mga, basta, yun na, wala kaming magandang pagkain, nakakain kami ngayon na 3 times a day dahil sa inyo. Salamat. Maraming salamat. Dati naalala ko yung buhay, hindi pa ako nag-YouTube. Dito sa kwarto ko, ang liit, nandito yung kusina. Minsan dito ako maglalaba kapag sobrang init sa labas.
Andito yung kusina, andito yung ref, tapos yung ref ko sa sister-in-law ko pa yan. Yung ibang gamit dito sa sister-in-law ko pa. Kasi nga, alam niyo ba dito, hindi kami makabukod ni Ilyas kasi yung mga lupa nila, yung mga ano nila lahat naka-freeze. Parang inangkin ng isang kapatid nila. Oo. Kaya yung sister-in-law ni Ilyas naggawa ng bahay. Parang mga poste pa lang yung nandoon. Kinasuhan sila. Ayun, nagkasukaso, bakulo pa ganyan, no? Pag mga lupa-lupa. Kaya, sabi ng sister-in-law ko, sana magawa ako ng bahay, kasama kayo doon ha, kayo mga anak, binigyan ko kayo ng kwarto din. May kwarto kami, may kwarto din kayo. Sabi ko, okay, salamat, pero ikaw yung mag-care, ikaw yung maglinis, kasi mag-a-abroad naman ako. Magsusupport ako sa inyo ng ganyan pagkain. Kung sige po, salamat, kung ganun ang plano. Sabi ko, alam nyo, happy na ako kasi makaano ako ng malaking bahay, may kwarto yung anak ko, may kwarto na kami ni Ilyas, ganyan. Hindi katulad dito na para kaming sardinas, natulog kami pag ganyan ng ulo, yung may isang ulo pag ganitong ganyan. Kaming tatlo dito, si Sammy, ako, at si Myra. So yun, nakabit yung mga poste, kinasuhan agad sila, bakit ganyan nag-ano kayo na naka-freeze yung lupa, bakit kayo naggawa-gawa ng mga ganyan. Yun, magulo sila ngayon magkapatid. So, yun lang. So, yun. Thank you so much guys sa inyong pag-comment or sa inyong panonood. Yung iba, silent viewer, hindi na nagko-comment. Maraming salamat. Thank you for watching guys. See you in the next video. Thanks!